a few different considerations to know about pagkagutom in this lifestyle, lalo na pag magsa-start pa lang tayo sa fasting journey natin, for example. Mahalaga ma-meet natin yung critical na macronutrient, protein at saka fat. Kailangan ng katawan natin kasi hindi kayang gawin ng katawan natin on its own. Ngayon, yung proteins and fats po na yan actually also act on your hunger and satiety hormone. So, hunger hormone, ghrelin, yan yung hormone ng pagkagutom. Leptin is yung ating satiety, yung pagkabusog. So hanggat hindi ka kumakain ng enough na protein and fat, hindi masasatisfy yung signaling, yung dalawang hormone na yun. So ano mangyayari sa'yo? Of course, ikaw ay lagi magugutom. So it is not enough na, mag-low carb lang ako tapos panay vegetables na lang kinakain mo. Hindi mo na-meet yung iyong protein fat requirement, or kumakain ka man nga ng protina, kaso kinain mo 2 itlog lang. Hindi po enough yun. 2 itlog, 15 grams of proteins lamang yun. Meron tayong mini-meat na protein and fat requirement. So ano pa? Ano pa ang pwedeng gawin? Magdagdag tayo ng fiber. Saan galing ang fiber? Mainly from whole foods, plants, ganon. Kung hindi naman kayo oxalate sensitive, pwede naman yun makuha doon. Adequate hydration is also important. Minsan, thirst lang talaga yan. Yung akala na gutom, thirst lang pala. If you meet all the requirements, so meron na kayong protina, meron kayong taba, nag-fiber na rin kayo, okay din yung inyong fluid intake, then wala na kayong dapat ipangamba.